Juana po. Unang first ako. First ako. Panganay na ako. Magigising ako kasi iiyak ako na humulikat yung mga paa ko. Tapos magigising yung lola ko. Pupuntaan niya ako sa kwarto. Tapos mamasage niya ako lagi. Kahit madaling araw yun siya yung laging nagigising. Kasi naririnig niya ako naiyak kasi sakit-sakit ng pulikat ko. Mamasage ako ng lola ko. Pag umuwi ako, napagod ako. Pag galing ako sa taping, sasabihin niya, masakit ba katawan mo? Lagi niya akong iilutin. Nanay. Ang sakit, Nay. Sobrang sakit, Nay. Nanay, ang galing-galing kumanta niyan. Saan ako ba? Si Michael. Ay.
yung asawa niya, hindi na siya ng asawa ko. Talagang pinalagaan niya yung mga anak niya. Isa ako sa saksi dahil simula nung kasama kami ng anak niya, sa amin na siya talaga nakatira. Saksi ako kung paano ang hirap niya na alagaan ng bawat ako. Ganon din sa mga anak niya pagka nanganak yung mga asawa. Siya rin ang nag-aalala yung mga aso niya. Kaya proud talaga ako na sa pagiging nanay ni nanay, wala na po talaga para sa akin na papantay sa sakripisyo ginawa niya. Siyempre po. Kaya hindi namin siya makakalimutan. Bagamat doon tayo pupunta lahat, pero love po. Yun ang masasabi. Salamat. Salamat. So, ang last but not the least, yung anak niya, si Irene. Unang salitang makakapagmamahalangan. Kung may nanay na award na sa akin, ang pinagtahan hanggang sa muling buhay niya ako ang iniisip niya. Ayaw niya mahirapan ako kasi may sakit ako. Sabi ko, nanay, hindi ako mahirapan. Talagaan pa. Kasi pagkaramdam ko lang yung panahon para malagaan ko ulit siya. Para ulit na ginawa ko ulit siya. Nagkulang ako sa nanay ko. Kulang ang nanay ko kasi kulang sana sa nanay ko yan. Kasama ko sa lahat ng oras. Lahat ng binigisipi ko, halos hindi ko pala nagpasin para makasama ko siya. Dahil sabi ng tatay ko ako mag-alaga talaga sa kanya. Kaya hanggang sa huling buhay niya, kung parehas kami pa rin, iniisip niya kahit may sakit na siya. Kahit may sakit na siya, gusto niya makita lahat ng mga aso niya bago siya magsulat ng hininga. Kaya lang, walang nakahabol sa pag-asa, niya, pag-tingit niya. Lahat pinatawag niya na nung mamamatay na lang siya. Sabi niya, gusto ko lang makita lahat. Nag-chat ako sa lahat. Kaya masakit ang wala. Hindi niya pa nakita lahat ng mga apo niya. Napabayaan namin sa sabi siguro niya. Hindi ko siya nagawa. Kaya naipatawag. Patawag kasi hindi namin kaya nasulat ng paghihirap at sakripisyo. Sobrang busy ko na nawala ka sa pilit niya, Nay. Salamat sis. Isa pa po, si Warren. Apo? Grabe po salamat dahil sinali po kasi siya po yung sumula po bata po kami, siya po yung nag-aalaga sa amin. Siya po yung sumusuporta sa bawat isa. Basta po siya kailangan ng anak niya. Eh pupunta po siya para sumuporta. Siya po yung nanay na tuwing pinamahal po kami nung hindi nagpapa. Siya po yung nag sa akin para di po kami pumagulang kay nanay. Kaya talaga napakabahal po namin itong kaming nanay. Ito, ayaw na rin po na po ito kahit lang po yung mapawisan. Pinubulasan ko kayo ng likod. Para hindi ko siya magkaiwa ng mapawisan. Ito para mahal po tayo ito tawang nanay. Maraming sa lahat nanay. Alam ko po na ito. Magyayari sa inyo. Maraming sa lahat sa inyo. Maraming nanay.
salamat sa aming bumibigay sa amin. Maraming salamat sa amin. At least ngayon, kasama mo na si Lord. Wala ka nang hirap at wala na sin. And nanay, paalam sa'yo. Salamat na. Narinig natin, no, yung mga sharing ng mga anak, kung paano sila inalagaan. So, ganun din ang mga apo. So, mula na si mother, kumbaga, maligaya na siya. Kahit anong galit niya, talagang hindi siya nagdadaling ng galit sa aking mga anak niya, sa mga barkada, malampig. Nay, labi sa patsa. Ayaw sa loob yan, like as talagang ako busog lalaki na eh. Hanggang sa ulit pagkakataon ka, paano naalagaan kita? Napakabait mo na sa atin lahat. Kahit sino tao, matulungin ka. Alam ko, pumunta ka sa ilas. Alagaan mo kami lahat, mga abo mo. At sa part of the family, balansa. Kaya lang, sa lahat ko ng mga relatives natin, ingatan lang po sila lahat na hindi ko po ng maliit nila. I love you lang. Salamat po. Salamat, Kuya Bong. Isusunod po natin si Victor. Andiyan po ba? Bayaw. So, dito na kasi kayo. Sino po yung ready na? Andiyan na. Sino po yung ready na? Sigal ka na lang. Joy. Si Joy, ready na ba? Ready na. Masa na. Joy. Sa Joy. Joy. Taon-taon na yan. Okay, unahin na natin si Joy, ang bunsong anak. Salamat po si Joy. Gusto nga lang. Lolita. Grabe na. Ikawa ko ako. Magpas po ako. Nanay ko lang po lagi nag-aasas sa aking mga anak. Ngayon wala na po siya. Sa dami ng pagkakamali namin sa nanay ko. Mga kami kasalanan na hindi namin ako nag-aalaga sa provision binigay sa amin. Sarap po nasasabi ko, napakabuting sila ng aking nanay. Mga nakahat po namin siya. At salamat na sa lahat ng sakripisyo niya. Yun lang po. Thank you, Joy. Next po, ready na si Victor. Wala si Tito Noel mo. Wala si Noel. Punta rito. Bakit hindi Dito
Mahal namin ang mga magulang, ang daming sakripisyo binigay sa amin, sa pagkamalaki mula sa pagkabata. Maaga po kami, iniwan na namin yung tatay. Siya na po ang pruto sa amin, siya na po nagsalula, nagtalaga sa amin. Hindi niyo po kami iwan, kapatid. Malakas ang loob ng aming nanay, sa pagkakataong tunay. Ito naman ang sabi ko sa inyo. Ako naman karami. Matawag po. Pagkukulang sa'yo. Tunay po lang kalimutan. Tamang buhay. Salamat po. Maraming salamat po. Kuya Noren. Inutuan ko naman siya. Tapos, muling kain niya lang yung mga suko lang siya, bigla na lang siya bumiti. Sabi niya, hindi ko lang kaya. Pagod na ako. Sabi niya, pero pinipili niya, namilit daw niya ang lahat. Kaya parang kahit uwing sandali, nag-update siya sa lahat ng mga apo, mga ano. Nakapix lang siya, pero hindi pa siya pagkain. Sabi ko, hindi tatawagin ko sila. Tinatawag ko sila, kaya lang may kanya-kanya naman mga trabaho, may kanya-kanya pang mga naka-schedule, biglaan. Sabi nila lang sa akin, bukas din, nandiyan lang kami bukas. Sabi ko, huwag nyo nang ipagpabukas, yung tinanay hirap na hirap na. Umabot pa siya ng 24 hours na nakapikit lang, hindi na kumakain, hindi inom ng tubig, hindi gatas. Kahit ganonin ko na yung bunganga niya, sabi ko na, inom ka ng gatas, kahit kung lang, para maabutan ka pa nila kung gusto na lumit kita. Hindi na siya tumigilan, kaya isang araw na buhay pa siya, pero iiyakan ko lang, iiyakan kasi ayaw, hindi na nagkasalitain. Kahit ganonin ko yung buwangan niya, sabi niya, ginagaling niya na yung pagkain niya. Kaya lang ang sama lang na, kasi hindi niya na talaga inapunan na kahit sa mga kapatid ko na nakita niya buhay. Tapos kasi, gumagano na talaga siya, mag-alas 2 na ng hapon, sabi ko, nahihirap ka ba? Sabi ko, sige na na, sabi ko, ibigay mo na. Kasi parang hindi ko na siya kaya. Pagbigay ko ng, pagsabi ko ng gano'n, isang hininga lang na malalim mo, wala. Sabi ko, wala na si nanay. Yung mga kapatid ko parating na. Kalahating oras bago sila nakarating. Mahirap pa si nanay, pero may na rin sa malungkot. Mahirap isipin, pero yun nga katulad na nasabi kanina, ang bawat isa sa atin may appointment na talagang itinalaga sa atin ang Diyos na ang araw kaya parang tapos na siguro yung manay-nanay. Tapos na yung appointment niya, nagawa niya na lahat. Kaya yun na talaga yung God sa kanya. Last na nagawa niya para sa amin. Pero hindi namin lahat yung mga kalimutan na magkakapatid. Mahal na mahal namin siya. Sobra, lalo na po, lahat ng oras gusto ko sana mapasaya siya. Pero kulang ang oras na yun lang yung salamat. Thank you, Ate Edith. Bakit po si Alvin? Ben. Gusto niya dito. Mauna po yung si Nanay sa ulit. Kakataon dito ng mga pamilya mo. Nag-email mo. Ay, maraming salamat sa kasi makalit ko lang ako. Si nanay na talaga yung palaki sa akin. Nicole, sumasasabi. Nicole.
Kasi, kahit isusubo niya, pinigyan ng pagkakas. Para, yun nga, kahit subutin ko yun lang. Tawa, para lang yung sunga lang yung bulan na yun ko, kung gawa ka din. Salamat lang sa kanya. Kasi, sinanay talaga, dahil naman sa kanya.